taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon that's sharp as many, but God. Magandang umaga mga riders, pasensya na ha, long time no see, wala tayong mga content kayo. Pero ito, babawi tayo ngayong April 24 ng 2025. Nandito po tayo sa Michocosi ng Binyan, dito po sa Barangay San Antonio, Binyan, Laguna. Sa dami nga po na nagre-request, naghanap tayo ng Falcon ng Euromotor. Dito lang po meron muna sa San Antonio ng Binyan. Madali lang pong makita itong Michocosi ng Binyan. Kaya lang, lumagpas tayo kanina. So, bago po dumating ng Pavilion Mall ng Binyan, Laguna, nandito po sila sa right side paggaling po tayo ng Santa Cruz. At paggaling naman po ng San Pedro, nasa left side naman po sila. Okay, ang una ko napansin dito sa kanilang store, nandito po sa left side yung kanilang service center. Yan, dito ginagawa yung kanilang mga motorsiklo pag may mga problema. Bali, outdoor po sila. And then dito sa indoor nila, okay, malawak po dito yung kanilang entrada. Medyo pataas nga lang po. Okay, makikita natin dito sa left side yung kanilang cashier. Siyempre, saka siyempre yung iba't ibang klase ng motor po ng Michocosi. Nandiyan po ang Euromotor, SYM at saka Keyway. And then, dito po sa right side, ito yung ating bida ngayong araw. Hanep. Ito na po, si Euromotor Falcon 180i. Ito na po yung ADB version ng Michocosi. Bukod pa po dito yung Husky ng SYM. Pero mas mukhang maangas para sa akin ito pong kanilang Falcon 180i. Nga pala mga riders, dalawang variant po itong si Falcon 180i. Meron po itong CBS version sa kanilang braking system. At ito po nasa harap natin, ito po yung kanilang ABS version. So, kulay gray lang po ang available sa ABS. At doon po sa CBS version, meron po silang black and white na kulay. Yun nga lang po, wala pa pong available dito sa Binyan. Kung tititigan natin mabuti, hindi natin maitatago na malaking pagkakahawig niya sa ADB ng Honda. Pero meron naman po siyang tuka. Kaya nagkaroon po siya ng sariling identity dahil dito sa dinagdag na tuka niya. Kaya masasabi natin na talagang Falcon ang kanyang datingan. Para siyang ibon, di ba? Para ma-view po natin na maayos, tinulungan na tayo ni Sir Gian. Mahigit na itong si Falcon 180. Okay, ikutan natin at ganda ng kanyang package. Wala na tayong hahanapin pa dito. Kaya para sa mga riders natin na nakabili na ng ADB, siguro masasabi ko wag nyo na pong panoorin ng video na to. Baka sumama lang po loob nyo. Joke lang po. Thank you sir, thank you. Ayan. Ano nga bang masasabi natin dito kay Falcon 180i? Siyempre unahin natin dito sa kanyang head. Sa kanyang pong visor, ayan, tinted na tinted po siya. Kulay black. Pero sa akin, mas prepared ko po talaga yung transparent, di ba? Para kita pa rin natin yung dadaanan, lalo't medyo mahaba po yung kanyang windshield. Anyway, madali naman pong paltan yan. At ito talaga yung stock, ha? Marunong pa tayo sa gumawa, ano? Okay, maganda po yung kanyang mga bolt na ginamit. Puro stainless na po siya. At dito po, makikita natin, adjustable siya. Pwede siyang itaas, pwedeng nakababa lang. Ayan, ito po yung kanyang pihitan. Hihilahin lang po yan. Plastic lang po yung kanyang bracket para may adjust natin. And then syempre sa overall looks niya, wala na tayong mahihiling dito. Alam niyo naman kapag ADB ang isang motorsiklo, almost nagkakapareho sila ng body structure. Ganyan talaga ang forma. Kaya masasabi natin kadalasan na nanggagaya, di ba? Pero hindi po. Yan po talaga ang body structure. Wala tayong magagawa eh. Anyway, kagaya ng sabi ko, kung may gagayahin man sa isang motorsiklo, dapat yung magandang gagayahin. O, katulad po nitong Euromotor na Falcon, maganda yung kinaya niya. Kaya ano kinalabasan, di ba? Maganda siya.
mas bumagay pa po yung kulay gray. Anyway, marami po tayong kulay na pwedeng gawin dito. Pwede tayong magpapalit ng kulay. Pero dito nga po sa Michikoshi, isang kulay lang po ang available sa ABS version. Ito nga lang pong kulay light gray. All LED na po ang kanyang lighting system. Dito po sa kanyang turning signals, unahin natin. Hindi nga lang po siya flexible mga ka-riders ha, pero maganda yung pwesto, mataas. Hindi mapo-confuse yung mga kasalubong natin pag tayo po ay nag right or left turn, kitang-kita. And then sa kanya pong DRL, tuwid yung kanyang pagkaka-level, di ba? Kulay white na DRL, syempre. Ito nakaganda sa kanya. Pwede naman gawing black to, mas maporma. Pero para sa akin, mas okay na rin tong medyo may pagka-silver. Nagre-reflect po yan pag nasinagan ng ilaw yan o araw, mas matingkad ang kulay niya. And then naka-split type po ang kanyang headlight. Then sa gitna, meron pa siyang additional na DRL. Then baba tayo ng konti, syempre, andito yung kanyang trademark na tuka na nagpapakilala na isa po siyang Falcon. And then telescopic fork po ang kanyang front suspension. And then sa kanyang front fender, ayan, kulay gray din siya. Hindi pinag-iba ng kulay. And then may sticker po siya magkabila, yung kanyang sa braking system na dual channel ABS na. And then naka single piston, may malaking size. Meron pong dual piston caliper. And then syempre, ito na po yung kanyang ABS. And then kulay gold po yung kanyang mag wheels. Then meron po siyang size ng front tire na 110 by 80 by 14. Of course, tubeless na po siya. Ginamitan po ng cordial tire. Then yung klase po ng kanyang gulong, mapagkakamalan yung pang on-road lang, pero pang off-road na rin po ito. Naninibago lang tayo kasi wala yung mga spike niya, di ba? And then dito po sa rear tire, may sukat po na 130 by 70 by 13. So maliit ng konti po yung diameter ng kanyang wheels dito sa rear. Kadalasan naman po ganun talaga ang setup niya kapag gantong ADV ang isang motorsiklo. Dapat po talaga mas malaki ang wheels sa front para mas mataas po yung level ng ating manibela. Hindi tayo pasubsob. Rear brake, naka single disc na meron po dual piston caliper. At syempre, meron na rin po siyang ABS. At sa rear suspension, syempre panalo, may sub tank. At maganda ho rito, adjustable pa siya. Para in case na natataasan kayo o nabababaan, may set up natin, di ba? And then sa taillight, masasabi ko unique ang kanyang design. Wala siyang katulad kasi dito po, makikita niyo medyo patulis siya. Hindi katulad ng iba, medyo flat lang, di ba? And then syempre naka-carbon fiber pa po yung kanyang fairings dito sa ibabaw. Then ang ganda rin ng arrangement ng kanyang taillights. Tatlong LED na po ito, ayan ang kanyang stoplight. Dito po nakabukod yung kanyang turning signals. Yun nga lang po, hindi pa rin po siya flexible, pero LED naman. Then yung extra pong kanyang plate light, ayan, LED rin po ang ginamit. And then dito po sa kanyang CVT, mapapansin nyo, wala na rin siyang kickstart ng mga riders. Pero medyo mas malaki ang kanyang size, diba? Kaysa dun sa Griffin. Nga pala, kapareho lang po ng engine specs ng Griffin itong si Falcon 1 ATI. Mamaya pag-usapan natin na. And then ayan, naka-enhanced Smart Power Plus na po ang kanyang engine. And then pagdating po dito sa kanyang side stand, meron po itong kill switch sensor. And then sa kanya pong center stand, mahaba siya, mataas. Kaya no problem, kahit magpalaki tayo ng gulong, hindi lalapat. Siyempre, para dagdag riding comfort natin, meron din extension yung kanyang footboard. Although medyo maiksi lang siya mga riders ha. Ito na, pagdating sa kanyang stock na muffler, masasabi ko wala siyang tinularan. Kita nyo itong kanyang color combine na ginamit, di ba? Kulay silver, combine po sa matte black. And then parang letter S ang kanyang shape, di ba? Ang ganda ng design. At dito sa kanyang pinaka-tip, fully protected siya ng heat guard na carbon fiber na rin, mga lodi. Then yung kanya pong canister tube, medyo malaki ang butas. Sana ma-activate para marinig natin yung kanyang sound. Obviously, liquid cooled na po ang kanyang cooling system. Ito po yung kanyang radiator. Siyempre, meron po siyang radiator cover para hindi tayo mapadikit. And then sa engine oil capacity, meron po itong 800 ml na capacity. And then nasa 150 ml po ang kanyang gear oil capacity naman. And then pagdating sa kanyang grab bar, kaya tama-tama lang din naman yung kanyang distansya sa kanyang fairings. May papasok natin yung ating kamay. Ayan, saktuhan lang. Then putol siya dito sa gitna. Bumagay naman kasi dito patulis yung kanyang buntot eh. Dito po sa kanyang upuan, kagaya rin po ng upuan ng Griffin. Tanggalin muna natin si plastic. Oops. Ayan. Almost the same. Mamaya gagawa natin ng comparison sa Griffin para sulit mga riders sa pagpunta natin dito. Ayan, napakapulido po. Parang aftermarket siya. Hindi na natin kailangan paltan mga riders. Camelback type na po ang kanyang setup. Lambot na pino. Saka kung maupuan mo to, talagang komportable. Then meron siyang hard plastic dito na makakatulong po para sa may stretch yung ating seat cover.
Sa tahi pa lang panalo na tayo mga riders. So, sulit na sulit. Puro double stitch po ang ginamit. Di ba? Yung shape niya. Wala na talaga tayong papalitan mga riders. At isa pa, mas malambot po ito. Itong kanyang foam. Yung iba kasi dito ba sa part na to matigas. Pero ito po, malambot po talaga. Hanggang dito po sa back riders ito. Nakita nyo naman po, konting press lang musunod na siya. And then check na natin yung kanyang U-box. Okay, bukas na siya. Haba ng kanyang U-box. Okay, dito po sa U-box nakalagay yung kanyang rubber matting. Okay, itong kanyang rubber matting po, walang kasamang steel. Purong rubber po. And then andito po yung kanyang stock na side mirror. Ayan. Ayan, para may idea kayo kung ano bang shape. Okay, malapad po yung kanyang side mirror, diba? Hindi na rin kailangan natin paltan. Saka yung kanyang stem, yung tangkay, hindi masyadong mahaba. Okay, yan po yung kanyang stock na battery. Leon battery. 6MF9. 12 volts, 9 ampere. Ayan. Siyempre kasama po sa freebies, andito yung kanya pong plate holder. And then siyempre basic tools. Meron din po silang binibigay na half face helmet. Unahin po natin isukat itong freebies nila na half face helmet. Okay, MK po siya. Tatak, Makoto. Okay, check natin paano ha. So, tinry muna natin yung pabaligtad. Okay, hindi pwede. Okay, ayun. Ganun ang ayos po. Ayan, pag ganito. Dito nakaharap yung kanyang visor. Pero malaki pa space mga riders, Pagka pwede pa tayo maglagay dito ng gamit. Pero hindi na pwedeng isa pang helmet kasi mababaw na po eh. Dami natin may lalagay. And then isukat natin tong full face helmet naman. Yung patagilid, kaya hindi siya pwede sa side. So, patayo natin nilagay. Yun lang, malaki yung ating full face helmet, hindi po pwede rito. Yan po ang kanyang ayos kapag pinaglagyan nyo ng malaking helmet. So, hindi po pwede ang full face helmet mga riders half face lang talaga. Although medium size na to pero ayaw pa rin po mag-fit Sunod po natin yung kanyang fuel tank. Hindi pa po siya activated. So siguro ibubukod natin yung review ng kanyang activation. Pansamantala, ito, meron po siyang 8.5 liters na fuel tank capacity. And then ayon po sa manufacturer's claim, nasa 40 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption. And then dahil ito po ay 180 na sa top speed po, expect po natin kakayanin po ito hanggang 110 to 120 kilometers per hour. Sa performance naman po ng Falcon 180i, meron po siya maximum power na 18.5 horsepower at 8,500 RPM and 17.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Although mataas po ang kanyang displacement, hindi po siya design sa top speeding talaga dahil adventure bike na po ito mga riders. Same siya ng remote po ng Samurai. Okay yan, 3 button po ang nakalagay. Siyempre yung kanya pong locator, meron din po siyang alarm, and then yung kanya pong on and off. At ang pinaka-importante po para sa akin, yung kanyang physical key. Para pag nalobat yung ating remote, meron pa rin tayong magagamit na susi, di ba? Ito po siya sa side, ayan. Okay, bali sa gitna po ng knob, isasaksak yung kanyang susi. Okay. Ayan po ang kanyang operation. Ayun, pihit-pihit na. Then dito mayroon po itong backlight na kulay blue Nakapugod nga po yung switch ng kanyang seat and fuel. Okay. Okay, isa lang po ang kanyang packet dito sa left side. Then kasama na po dito yung kanyang charging port na USB ready na po siya. Nga lang, hindi po masyadong malalim yung kanyang packet. Pero magsukat tayo ng cellphone Maganda yung kanyang packet May spring siya para bumalik. Kahit hindi mo siya i-lock, bumabalik na siya. Ayan, pa-side lang ang kanyang cellphone. Then, diretso charge na. Okay. Walang lock mga riders. Ayan. Pero fit, isang cellphone lang mga riders. Guro, andali Pwede pa isa. Ayan. Basta pa-side lang. Okay, dito naman po tayo sa kanyang gwapo na naked handlebar. Ayan, matte black ang kanyang kulay. Siyempre, aluminum po yan. And then sa kanyang mga switches and button, unahin lang po natin dito sa left side. Ayan, nakabukod po yung kanyang passing light. And then high beam, low beam sign.
Okay, dito nakasama yung kanyang hazard lamp. Ito itong kulay red na button. And then, turning signals sa gitna, off. Saka yung kanya pong horn. At dito naman po sa kabila, ayan, meron po siyang stop and start system para makasave tayo ng gas in case na tayo po mapatraffic, mapatigil tayo ng 3 to 5 seconds. Pusa po magsha-shutdown ng ating engine. At kung naka-activate po, at kung i-start natin ulit, isang piga lang sa throttle, start na siya agad. And then meron pong switch off yung kanyang DRL at headlight. And then siyempre, electric starter push button. Okay, ito ang nakakagwapo pag nagpalit tayo ng setup ng kanyang brake master, di ba? Lalo pa siyang mas aangas. And then dito po yung mga control po ng ating TFT display na instrument panel. Okay, dito po yung kanyang navigation. Okay, nalinawin ko mga riders, wala po siyang GPS na kasama, basta TFT display po siya na siyempre full digital na colored screen. Medyo maliit lang po yung kanyang size, siguro po nasa 4 inches by 2. Then may extra po siyang protection pa, may hood siya dito, bukod pa po dito sa kanyang windshield. Para protection na rin sa sunlight na hindi tayo masilaw o mag-reflect, para nakitang-kita natin yung ating screen display. Okay, tulungan po tayo ni sir na itataas lang yung kanyang windshield. Tingnan natin kung gaano kahaba pa yung kanyang itataas. Ito po ang forma niya kapag nakataas yung kanyang windshield. Siguro mga 3 inches ang tinaas niya mga riders. So, mahaba na rin siya. Hindi nga lang, kagaya na sabi ko, kita niyo masyado siyang dark makaka-block sa ating vision, di ba? Sana maging magkaroon ng mas faded pa na tinted or transparent na, di ba? Nga pala mga riders, wala na siyang mga decals. Isang kulay lang siya, light gray. Then emblem lang ang nakalagay. Yung kanya pong brand na Euromotor. And then yung kanya pong model name na Falcon 180i. Ang sticker lang po natin mapapansin, itong kanyang ABS na sticker dito sa front fender. And then may kabigatan po siya mga riders. Nasa 136 kilos po ang kanyang dry weight. And then dito po, mababa po yung kanyang ground clearance. Nasa 100mm lang. At 780mm naman po sa kanyang seat height. Same specs nga lang po sila ng Griffin 180i. Meron po itong 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa cooling system, and then fuel injected po sa kanyang fuel supply system. 174.2 cc displacement, and then naka-enhanced smart power plus na po ang kanyang engine. Sinight stand natin, nakita ko na medyo mababa nga po ang kanyang ground clearance. So expect na natin sa mga average height na Pinoy riders. Ewan ko lang siguraduhin natin sasakit tayo Okay, tayo po ay 5'8". Medyo mataas pa po siya mga ito. Tiyad po yung ating dalawang paa. Pag ilalapat ang isa, nakaangat naman ang isang paa. Then ano bang una kong masasabi? Medyo nalalapitan ako sa distansya natin sa kanyang manibela. Favor naman sa mga short ang mga kamay, di ba? Pero ito, atras tayo para okay. Ayan. Kaya lang pag umatras tayo mga riders, talagang bubuka tayo ng gusto. Kaya lalo tayo mapapatiyad. Anyway, first impression ko, ang lapad po talaga dito sa harapan. So dito, marami tayo may lalagay. Kahit wala pa tayong top box dito, makakapaglagay pa tayo ng gamit, mga bag, di ba? And then, sukat natin yung ating paa dito po sa kanyang footboard. Okay, saktuan lang, may allowance pa mga ilang inches. And then, pag mag-cruising style position po tayo, okay naman. Hindi na natin kailangan masyadong matras. Okay lang naman kasi itong camelback type na upuan, sasaluhin yung likuran natin. Kaya kahit mag-stretching tayo habang nagra-rides, lalo na sa long ride, no problem. Then yun nga, naka-upright position po yung kanyang manibela dahil adventure bike nga po to, hindi dapat pasubsob para mas comfortable tayo sa pagpapatakbo. Yung parang medyo angat, di ba? Manibela, parang paangat na pa V-shape siya. Pero favor naman sa medyo hindi matatangkad. Okay, check po natin yung kanyang haba ng manibela sa turning radius. Malayo po. Laki ng distansya, mga 5 inches po mula sa ating kita. Then meron siyang bar end na medyo mahaba din. Then dito sa kanan natin, ganoon din syempre. And then wala po siyang park brake lock. Then unahin natin itong kanyang rear brake na naka-disc. Okay, swabing-swabe ang kapit po. It's very smooth ang kanyang braking power. And then dito po sa kanyang front brake.
kay equal po sila ng stopping power pagdating sa preno. And then obserbahan natin yung kanyang suspension dito po sa rear. Okay, balancing. Smooth din yung kanyang shock. Although hindi siya ganun ka-responsive na para sa akin, pero okay lang. No problem. At talaga namang ang ADB design yan para sa any condition po ng ating mga kalsada. Mapalubak-lubak yan, mabuhangin. Yan. No problem sa ADB. Yan po ang lamang ng ADB sa mga scooter natin. Motorsiklo na laman ng iyong pangarap. Sa Mitsubishi lamang mahahanap. Solid na makina, matipid sa gasolina. Presyo, disenyong mapapayes talaga. Ngayon tapakan na ang cambio, piliin ang gusto. Ang perfectong motorsiklo, kay higit mababa sa'yo. Tara na, halika na dito. Nagsasabing na kung mag-joyride tayo. Sa murang motorsiklo, daan-daang kilometrong matatakbo. Dito na lang tayo, nakakiling magmamaneho. Okay, para naman po sa kanyang price ngayong April 24, 2025 sa Falcon 180i, ang cash price po nitong ABS version ay nasa 129,900. And then sa down payment po, 10,000 pesos. Then may 6 na turns po siya sa pag-uulog. Sa 6 months po, meron siyang hulog na 23,680 monthly. Sa isang taon po, 12,914. Sa 18 months, 9,325. Sa 24 months naman po, 7,531. Sa 30 months, 6,454. At sa pinakamahabang term po na 3 taon, 5,736 monthly. And then may rebate po siya na 300 pesos. Yan, sa mga interesado, mga riders, available na po dito sa Mitsubishi Binyan. At kung wala naman po kayong time, pwede nyo po silang bisitahin sa kanilang Facebook account na Mitsubishi Binyan. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Welcome to Mitsubishi Binyan! Thank you! Nagsasabing na kung mag-joyride tayo. Sa murang motorsiklo, daan